sa lahat ng ating mga tagapakinig sa ating programang Manage Life Radio, maging sa ating mga estudyante sa The Late Start Investor Class at sa ating mga estudyante sa Think and Grow Rich Class. Magandang araw po sa inyong lahat at masayang pakikinig sa ating programang Manage Life Radio. Sa araw po na ito ay pag-uusapan natin yung mga gawain na ginagawa ng mga mahihirap. No? Kung gusto natin maging mahirap, ito yung 6 na bagay na sinasabi ni Preston A. Lee na gagawin natin nang sa ganon maging katulad tayo ng isang mahihirap. But actually, this is just a way of saying na kung ginagawa mo ito, probably you are one of them. So we have to be careful with this. And before that, introduce ko muna yung 3 klaseng taong meron tayo sa mundo. No? Ano yung mga 3 klaseng tao? Yung una, yung those who say money doesn't matter and scorn the world. Hindi naman mahalaga yung pera eh. Anin mo yung pera? Basta na dyan yung pamilya. O, di ba, mga ganun. Ano mo yung pera? Pag magkakaroon ka ng pera, maging mayabang ka. O, yan yung mga tao talaga na they are fools, no? Hindi nila alam na yung kinakain nila, kailangan ng pera pambayad doon. Yung pangalawang tao, yun yung mga tao na nagsasabi na they want to be financially free at gusto talaga nilang gawin ito, no? At gusto talaga nilang mangyari ito. Mayroon namang pangatlo. Yung pangatlo, yung sinasabi na gusto nilang maging successful at iniisip nila na talagang totoo sila pero hindi talaga nila ginagawa ito. Hanggang isip lang. So ito yung mga tao probably na isa ang mga mahihirap. No? Ay, kung ikaw ngayon nakikinig at sa palagay mo na wala ka talagang ginagawa towards your financial success, probably isa ka nito. So ano yung mga activity na meron sila? Ito yung mga activity na ginagawa nila na hindi talaga nakakatulong sa kanila, no? Ito lang, isahin muna natin, no? 6 to eh. Una is watching TV more than 2 hours a week. Kung tayo nanonood ng telebisyon, 2 beses or more than 2 hours sa isang linggo, ibig sabihin, nako, delikado na yung buhay natin yan, no? Paano pa kaya kung sa araw-araw nanonood ka ng 1 oras sa telebisyon? Ibig sabihin, hindi natin napapansin na yun ang kumakain ng marami nating oras para gawin sana ang ating mga assignment. Ano ibig ko sabihin ng assignment? Di ba sinasabi ko madalas that we are in a part-time business which is managing our own money? Ang tanong ko, gabi-gabi sumusulat ba tayo? Tinitingnan kung magkano yung nagastos natin sa araw na ito at saan napunta yung pera natin at ano ang plano natin towards the future. Imbis na gawin natin o ibigay natin yung panahon natin kapapanood ng TV, why not spend that night on working for your wealth? No? Reading, writing, or doing something which is profitable. Another, working less than 10 to 12 hours a day. Paano yan? 8 hours lang talaga ang trabaho ko. What I mean is this. Pagkatapos ng 8 hours work natin, okay na ba lahat? Solved na ba lahat? Hindi naman po, di po ba? Ibig pong sabihin, kung titingnan ninyo, ang mga taong umaasenso, mga taong maganda ang takbo ng buhay, ay mga taong nagtatrabaho more than 10 hours or 12 hours a day. Sila yung mga taong gumigising ng madaling araw. Katulad na lang kay Billy Graham, gumigising ng 2:30. Magpapakain ng baka, magkukuha ng gatas ng baka, tatrabahuin yung mga trabaho niya bago pupunta ng eskwelahan, at pag uwi na naman, gawa naman sa trabaho, balik na naman sa homework, at pupunta sa higaan alas 10 ng gabi. Diba, ito yung mga panahon na talagang nakikita natin productive yung mga tao? And if we want to become productive, ang tanong, ilang oras ba ang ginugugol natin, no, sa pagtatrabaho? I mean, trabaho hindi lang yung sa amo natin, no? Kundi yung trabaho maging sa sarili natin, maging sa personal development natin, maging sa pagbabasa ng libro, maging sa spiritual aspect ng buhay natin. Ilang oras ba ang ating ginugugol? Baka naubos po lahat sa panood ng TV. Di po ba? So tingnan po natin yan. Kasi ngayon nasanay na tayo doon sa 8 hours work eh. At pagkatapos ng 8 hours work, sabi natin, okay na to. But did you know na maging ang mga mayayaman, bakit sila yumayaman? Kasi hanggang alas 9 ng gabi, meron pa yung mga meetings. Minsan nakakauwi ng bahay hanggang alas 12 pa. Alas 3 ng madaling araw, alas 4 ng madaling araw, wala, gising na yan. Nag-umpisa na yan magplano, nag-umpisa na yan gumawa, no? So kung ang buhay natin, siyempre, kung gusto mong magpahinga, makapagpahinga ng maayos, work from now on, trabaho muna tayo, then later in life, when you become financially free, then you can have more time you want.
Kasi sabi ni Jim Rohn, do the things that you have to do as fast as you can so that you have a lot of time to do the things you love as much as you can. Kasi ngayon, kung halimbawa, panay tayo relax tayo, of course, you will pay the pain of regrets later on. Pag uwi natin ng Pilipinas, wala ka pa ring ipon. Why? Because you are wasting your time. Bakit sa gabi, hindi ba natin pwede yung gawin, umupo tayo at gumawa ng magandang project towards our financial success? This is my challenge. Kung meron po kayong magandang programa o magandang project or magandang plano o ideya, contact me any moment and we will sit down and I will become your personal coach and I will work out until you completed that subject or that idea hanggang sa maipasa mo yung idea na yan. Let's work it out. Give time to work. In what way? By thinking, no? Pag-iisip. Magandang work yan, no? Mag-isip kung ano ang pwede o magandang bagay na ating magagawa. Another po na listahan para sa mga mahihirap ay yung working less than 6 days a week. Kung nagtatrabaho tayo less than 6 days a week, now you are bound to poverty. Why? Ang mga mayayaman, they are working 6 days a week. Only the 7th day doon sila nagpapahinga, no? Kaya sila yung mayaman kasi pagdating kahit 6 days na nagtatrabaho kasi Panginoon nga natin eh. Hindi niya nga sinabi, 5 araw kayo magtatrabaho, 2 araw kayo magpapahinga. Hindi niya sinabi yon. Kung titingnan natin, nung gumawa siya, 6 days niya ginawa ang lahat ng bagay. At sa pangpitong araw, doon siya nagpapahinga. So when you look at it, only the 7th day is the rest. But if you are resting more than 2 days a week, ibig sabihin, trabaho mo is less than 6 days, ay nako, malayo pa po ang mararating yan. So ano pong gagawin? Magtatanong, Pastor, anong gagawin ko? Ang trabaho ko hanggang 5 araw lang naman. What I mean is on the 6th day, why not sit down? Why not plan? Why not invest this on working? Bakit di natin gagastusin ang oras na ito sa pagtatrabaho? Hindi hanggang sa panunood ng TV, paupo-upo, pabanjing-banjing. We will not succeed in life kung ganun ang ating ugali. Pang-5, tama ba? 1, 2, 3, 4, pang-4 sa listahan, reading, studying less than 2 to 4 hours every day of every week of forever until you reach or you are rich. Now, maraming mga Pilipino tumigil na sa pag-aaral or tumigil na sa pagbabasa matapos sila na mag-aral sa ating mga eskwelahan, which is wrong. Kasi hindi po tayo matatapos pag magbasa. Kung gusto nating umasinso, aralin natin yung mga taong umaasinso. Kung gusto nating maging healthy, aralin natin yung mga tao o mga libro na nagsasabi kung paano maging healthy. If you want to become wealthy, study wealth. If you want to become healthy, study health. Yun po, no? Kaya napakahalaga po na at least sa isang araw, magbigay tayo ng 2 to 4 hours na pagbabasa. Every day, every week yan, no? Hanggang yumaman ka. Huwag sayangin yung 2 to 4 hours na pagbabasa. Kasi akala natin tapos na tayo sa pagbabasa. Kaya po tayo hindi yumayaman eh. Bakit po? Kasi takot tayong magbasa at ayaw nating magkuha ng libro. Anong mas madalas makikita sa salon ng mga mahihirap? Telebisyon. Pero anong makikita mo madalas sa mga mayayaman? Kung makikita mo sa salon, probably furnitures or probably a set of books. Hindi sila nakabili ng maraming libro dahil mayaman na sila. Meron silang maraming libro, kaya sila naging mayaman. At yung collection nila, nilipat na lang nila sa kanilang malaking bahay. Yun po ang totoo niyan. Another po, consuming shopper ever. Yung mga taong pagdating ng sale, yun na. Nandoon na no, sa sales. Ubos-ubos biyaya, bukas-bukas na katunganga. Panghuli sa listahan ko, bago ako magtapos is going on Facebook, Twitter, Instagram more than once at night. Kung more than once at night ka pumupunta sa Instagram or sa Twitter mo, nako, problema na yan. Okay lang yan, isang beses pupunta no to check kung mayroong mga emails. Pero kung gabi-gabi ay nagfe-Facebook tayo, ubos ang panahon natin, then we are not bound to become rich. Kaya mag-ingat po tayo, no? Hindi po sama ang social media, pero wag nating ubusin ang ating panahon sa mga bagay na yaon. Ito pong muli si OG Solitario na muling magcha-challenge sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes that don't just survive but also thrive. Reach for managed life. Hanggang sa muli po. God bless sa inyo lahat.